Sharing my screen. Kita yung screen ko? Hello? Someone? Wait sa coach. Kita yung screen? Kita coach. Okay. Opo. Okay, wait lang. Okay, bago tayo magsimula dun sa topic for today, magre-review muna tayo sa topic last week. Alam ko dahil first time natin makita yon yung konsepto na yon. Nagkakaroon tayo ng difficulty or medyo challenging pa sa atin kasi nga bago sa atin yung inaaral natin. Share ko lang ito muna ng screen ko. Wait. Screen. Yep, this one. Okay. So, pakita ko lang itong picture na to. Asan na yan? Eto, kita tong nasa screen. Okay. Hello? Opo, coach. Okay. So, this happened yesterday, no? Sa Nasdaq. So, kung makikita nyo, kung naalala nyo pinag-usapan natin last week, previous day or previous week, basta yung mga higher time frame, daily, weekly, previous day, ano yung makikita natin sa ilalim nun? Ang makikita natin sa ilalim nun is liquidity. Okay? So, nakikita nyo itong sharp move na to. This is 1 minute time frame. Bumagsak diretso pababa sa previous day low. Okay? So, sobrang sharp move niya pababa. Okay? So, luckily, online tayo niyan. Kahit nasa work tayo niya, nakita ko itong bumagsak. And, dahil nakita ko, based on my data, na this is a previous day, in-anticipate ko na babalik tayo at na-trade natin siya. Okay? This is the previous day low and this is the previous day high. Thursday high, Thursday low. Okay? Papakita ko sa inyo sa chart yung itsura niyan. Punta natin. Share. Yeah. So, pupunta tayo sa Nasdaq. Okay. Pakita ko sa inyo yung itsura. So, ito yung kahapon, no? Thursday. Tayo 1 minute para mas malinaw. Mark ko lang yung Thursday. Dilim naman yung araw Wait lang Okay. Asan na yung baksak na yun? Parang nawala. Nandito. Wait lang. So, yung 1 minute na yun. Okay, ito. Ano ba yan? Oh, not that one. Galing tayo dito yan eh. Ba't nawala? Pero anyways, dun sa picture na yon, lang. Palitan natin yung ano. 1 hour ata yun. So, 1 minute naman ako.
Like as a picture. Dito yun eh. Oh, Thursday, October 5. Para makita nyo din, para alam ko kasi nalilito rin kayo sa Thursday nakalagay. Tapos naka Wednesday dito. What the happened? What happened? Parang gets ko na. Gets ko na. Wait lang. Kailangan mo gumusto sa weekly para ano, para mas makita niya. Laki ng movement, oh. Nakatingin kayo sa picture, no? Coach. Sige, wait lang. Dali natin dito. Yan, game. Ito tayong daily. Ayun, nakita ko na. Nakita ko na, guys. Okay. Talagang gagawin ko, share ulit natin yung screen. Actually, plot natin. Okay, game. Kita yung ano ko na chart ma? So, ito yung Thursday na yun. Thursday high. Yeah. Ito pala. Thursday high. Thursday low. Okay. Ba't parang sumakit ulo ko? Ba't parang may mali? Ito yun eh. Okay. Ito nga. Ayan, so Thursday. Thursday. Okay. Parang mali itong chart. Hindi ko magets. Anong nangyari? Tama yung picture eh. Ang odd naman nun. Ang odd nun. Oh, anyways. Ayan. Welcome dyan. Share ko muna yung screen ulit. Okay. Para maiwas dito ulit, no? Again, when we look for high and low, no, ng range, kailangan tingnan muna natin kung asa na yung price, no? Kung nagko-consolidate pa ba or umangat na doon sa price ay inaasahan natin. Nagpapraning ata ako talaga, no? Baka naka-replay ako. Hindi naman. Makakapraning to nangyayari. Hindi ko alam yung nangyayari. Nangyari dito, oh. Ang baliw. Ayun, oh. How? Nasa 100 advantage. Tama. Hanap tayo. Papakita ko yun ng range, no? Kay Bitcoin na lang para mas madali makita. Pull tayo ng daily. Yung nangyayari. Hindi ko gets. Ay, dito. Ito yung pinlot ni Mark. I think, yeah. So, ito. Again, when we plot our high and low, hanap muna kayo kung saan siya galing. Like, for example, this one,
Galing tayong impulsive move pababa, di ba? So, ang nangyari, nagkaroon ng gantong low, tapos may high tayo nito. Okay? But apparently, this low, no? Kinuha niya yung high na to. So, technically, ito yung SSL natin. Okay? Sell side liquidity. So, this one is, sa taas. Buy side liquidity. Buy side liquidity. No? Ano meron sa taas ng buy side liquidity? Liquidity. Liquidity. Buy stops, stop loss, positions, kung ano pang meron dyan sa taas na nagpapagalaw ng market. Okay? So, kung nakikita natin kay Bitcoin, these are high, these are low. Tapos, ang ginawa niya, binutas niya tong high na to. Okay? And kung makikita nyo, nag-grab lang siya ng liquidity. Sinwep lang niya yung liquidity. Hindi talaga siya nag-breakout sa daily time frame. Lagi titingnan nyo kung nasa kayong time frame. Para malaman nyo, ano ba to? Sa time frame na to, mukha tong deviation sa ibang time frame, sweep lang. And based on my experience, when you're trading cryptocurrency, lagi yung dapat na sa higher time frame. Dahil ganun ka-volatile yung market na to. Yung daily time frame, para ka nasa 1 minute, ganun kabilis nangyayari yung price action. Okay? So, ang ginawa ko, kinuha ko tong, alisin muna natin itong mga distraction. Ay, kinuha natin yung high and low, mineasure natin para makuha natin yung mean threshold. Okay? So again, bakit ba importante itong may mean threshold tayo? Ba't kailangan ko imarkahan yung gitna? Anyone? Excuse me. Bakit kailangan ko markahan to ng green? Or ba't kailangan ko i-measure? Ba't di na lang may high and low ako? Para maraman ang direction ng price, coach. Direction ng price. Paano malalaman yung direction ng price? Dahil sinukat natin sa Fibonacci. Pag sinukat mo, ano malalaman mo? Premium and discount. Pag nasa discount, Bibili? Bibili. bakit bibili? Nasa baba na po. Nasa baba. Paangat na yung presyo, coach. Okay. So, pag discount, no, ang definition natin, kaya natin sinabing discount, naalala niyo yung sa sapatos, no? Bibili ka ba pag mahal? Siyempre, kung may Hindi pera po. ka, oo. Wala kang pakialam, di ba? Kung may pera ka, bibili mo na mahal. Pero, as much as possible, mas maganda kung makuha mo agad ng mura or discounted price, no? Para mabenta mo ng mahal. Doon papasok yung premium. Pag yung price or yung candle nasa taas ng premium, most probably, babaksak yon. It's time to short. Pag nasa discount, it's time to buy. So, kung makikita nyo dito, nung umakit tayo sa taas ng premium, bumaksak tayo. Nung nasa ilalim tayo ng discount, umangat tayo. Okay? Discount, bibili ka. Premium, magbebenta ka. Okay? Okay, ngayon, ang question naman, dahil malinaw naman to, malinaw na ba yung high and low, market structure, liquidity, gets na yun, di ba? Lahat? Yes po. Malinaw na, okay. Ngayon, ang tanong, Coach, kunyari mag-deviate, mag-sweep, mayroon tayong BSL, may SSL tayo, Coach. May high na tayo, may low na tayo. Most of the time, tumatagos, nagsisweep, nag-deviation. Pero Coach, ano yung tatargetin natin pag tumagos? Yun yung tanong. So, ang next concept natin for this afternoon is PD arrays. Okay? PD arrays. Kita yung PowerPoint? Kita. Okay. PD arrays. When we say PD arrays, premium and discount arrays.
Siyempre isipin mo, coach, nasa premium, ano na, babagsak nga. Pero anong gagawin mo? So maghanap ka ng premium targets. Ang tawag natin doon, arrays. Ngayon, pag nasa discount, coach, bibili ako. Pero paano ko malaman pag bibili na ako? Saan ako bibili? Hanapin natin yung discount arrays. So ang tawag dito is PD arrays. Okay? Arrays. Arrays, parang araw. Alam niyo yung arrays? Order Okay. block. So, what we hunt. So, ito yung hinahanap natin pag yung prices nasa premium or nasa discount. Order block, fair value gap, ghost week, breaker block, old low, and old high. For some of you, familiar ba to? Opo. Alin dito yung familiar sa'yo, si Randy ba to? Or si Chan? Diyan po. Si Chan, okay. Ano yung familiar sa'yo dyan? Order block. Fair Order block, value no? gap. The famous order block. Po? Kahit ata hindi nagtitrade, alam na yung order block. Hindi, napanood ko po kasi dati yung sa TikTok eh. Napanood mo rin sa TikTok. Okay. Sa iba, Sabay sila... Ay, ano yun, sorry? Sabay yung yun lang. Yung breaker block, di ko na po alam yan eh. Okay, sige. Yung iba, sila Randy, si Braille, may familiar kayo dito? Meron coach. Ano sa'yo, Braille? Wala coach. Yung order block, fair value gap o yan lang. Okay. Dalawa. Si Randy, Wala po coach, ngayon lang. lahat wala. Nice, nice. Mas maganda. Okay? Ito kasi maganda dito eh. Na kung naalala nyo, bago kayo mag-apply sa webinar na to, sabi ko sa inyo, ituturo ko sa inyo yung mga nakikita ko kung paano ko i-trade yung mga assets, no? Kung wala ka pang alam as in isa dito, mas maganda. Kasi first time maririnig, manggagaling sa webinar natin. At least, align lang yung malalaman mo. And if you're someone na alam na to before, tingnan natin kung may dadagdag pa tayo or kaparehas ba halos ng alam mo. Okay? So first of all, ano ba ang order block? No? Braille, pwede pa basa ako? Lahat? Okay coach. Wait. Order block. Supply and demand zone. The last down or up candle. Base before the big move. Last bullish bearish candle before the interject move. Energetic. Energetic move. Usa na yung OB HTF? Okay, OBHTF. Sweep them OB above below the liquidity. Align with the previous order block. Produce and displacement fair value gap. Okay. Thank you, Brian. So, kung habang binabasa mo, no, parang, ano ba yun? Parang ang alien ng mga terms, no? So, i-explain natin siya isa-isa. Okay? So, tandaan nyo, yung konsepto na to, na order block, is part ng smart money concept. Yung smart money concept, nanggaling sa concept ni ICT. Now, si ICT kasi, mausisa siya eh, ma-research siya. Kumbaga, itong array na to na order block is pinasimple na niya para sa nakakarami. Kasi, ewan ko kung paano kayo nagpa-plot ng support and resistance before, no? Pero ako talagang humahabot ako sa dulo ng left side para maganap ng support and resistance, ganyan-ganyan. Ang order block, hindi mo na kailangan pumunta ng malayo. Yung order block, siya ni magsisimbleng, kumbaga, resistance at support mo. Okay? So, parang pinapadali niya yung pag-technical analysis natin. So, yun yung part ng concept, yung order block, no? So, the last down or up candle. Okay? So, later on, makikita nyo yung itsura niyan. So, ito yung base, yung order block, ito yung base before
the big move, no? So, kung nakita nyo, biglang lumipad yung price, hahanapin natin kung saan nanggaling yung price bago lumipad. Okay? So, last bullish or bearish candle before the energetic move, OB or order block, higher time frame. I do believe na order block sa higher time frame is sobrang precious pag nag-technical analysis ka. Once ma-identify mo order block mo, kahit position trader ka, pwede ka nang kumita. No? Pinaka-effective na order block is below, above, and below liquidity. Okay? And aligned with previous order blocks. Okay? Produces displacement, and FBG. Okay, papakita ko yung mga example niyan para mas maintindihan nyo. Una, ito yung order block. Okay? So, bullish to bullish. Okay? So, this is a bullish order block. Nakita nyo, no? Nag-round up siya pataas, dire-diretso. Ang nakikita nyong kakaiba lang na kulay dito is yung color red. Okay? So, yan po ang tinatawag natin na order block. Etong nag-iisang red na to. So, this will be our point of interest na pag bumagsak yung price, pwede natin tong pasukan. Ibig sabihin, bullish tayo. Pag bumagsak yung price dito, bibili tayo. Okay? So, it doesn't matter kung makakita ka ng isang red candle or dalawang red candle, that's both a point of interest or an order block. Okay? Ayan. So, makikita mo, katulad ng sinabi natin kanina, displacement. Familiar kayo sa word na displacement? Hindi po. Pero narinig nyo na ba? Wala pa? Narinig lang po, pero hindi po alam. Okay. Thank you. So, when we say displacement, ibig sabihin nun, sumisira ng structure. For example, ito yung sinasabi kong displacement. Itong candle na to, gumawa ng high. 'Di ba? So, ang ginawa ng price, binutas niya yon. Yan ang tinatawag natin displacement. So, kung yung order block mo is gumawa ng displacement, sinira niya tong structure na to, yung high na to, that's a high probable order block. Okay? So, katulad ng sinabi ko kanina, bakit natin kailangan i-identify yung order block natin kung bullish tayo? Kasi, when nag-retrace yung price or bumalik yung price, okay? Sabihin natin may nag-grab na liquidity dito or sa common term, may nagbenta dito, no? So, ang gagawin ng price, pag ganon, is bababa siya, no? So, ang ipag-pray natin lagi is pag bumaksak sa POI natin, sa order block natin, ang next niyang gagawin is sirain yung high na nagawa nito. Kung naalala nyo yung higher high, higher low natin. Okay? So, yan. Ito yon, order block na yon. This is the same concept naman kung babalik ka rin natin yung chart for bearish order block. Okay? The last up candle. So, kung makita nyo dito kahit dalawa pa yun or isa, yun yung order block mo. Basta nag-produce nitong displacement. Kunyari, ito yung low niya. May wick dito, may low. Tapos red yung katabi, no? Tapos binutas nito na consecutive candles or long candle, sunod-sunod na candle. We can expect na pag nag-retrace yung price pataas, mag-short tayo saan? Sa order block natin. Okay? So, pag tumama dito yung price, we expect na babaliin niya tong low nito. Okay? So, same procedure. Yan. Kung may makita kang isa, mas maganda. Ito pa pala. Remember this word, mitigated and unmitigated. Ano ba yan? Ang laki. Yan. Mitigated and unmitigated.
Okay, ang sakit na sa ulo nito, marami na pumapasok sa utak nyo na terms, pero tandaan nyo lang din to. Kung ano yung maintindihan nyo sa utak nyo, kahit di nyo maalala yung word na unmitigated or mitigated. Ang ibig sabihin lang nito, hindi pa siya nahahawakan. Hindi pa natatouch yung order block. Pag sinabi mong mitigated, nahawakan na. Pag unmitigated, hindi pa siya nahahawakan. Okay? Ngayon, bakit kaya importante kung kinakategorize sa inyo itong mitigated or unmitigated, nahahawakan, hindi pa nahawakan? Kasi, based on my experience, ang unmitigated order block is a high probable order block. Ibig sabihin, pag tumama yung price doon, malaki yung chance na babagsak. Pag tumama yung price doon, malaki ang chance na ang price ay umangat. Okay? So, let's go through some examples. Bago tayo pumunta sa example na yon, papakita ko yung order block. Daily time frame ako ni Bitcoin, kung makikita nyo. Nakita nyo, nagkaroon tayo ng big candle, no? And bumagsak yung price, no? Pagkatapos umangat. Saan siya tumama? Pagbagsak. At umangat ulit. And dito sa order block. Okay? Dito sa order block. Karoon tayo ng big rally up, then tumama sa order block natin. Yan. If gusto mo maging specific, pwede kang pumunta sa lower time frame. So, ang gagawin natin, simulan natin sa monthly. Wala akong makita na order block dito. So, ang gagawin ko, pupunta akong weekly para mas malinaw. Lilitan natin yung time frame. Ang tawag dito ay refining. Okay? Refining. Refining means nire-refine natin. Grabe, no? Napaka-senseful naman ng refine, nire-refine. Refine, parang nililinaw mo lang, no? Minamagnify mo lang. Okay? Minapalaki mo. So, right now, may nakikita na ang order block is this one. Okay? Baba ako ng daily time frame para makita natin, masipat natin. Okay. So, dalawa nakikita ko na order block dito bago umangat. Una, ito. And this one na currently na tinapakan natin. So, buburahin ko na to na para di ako malito. Daily time frame, daily time frame. Okay? Punta akong 4 hour. Ayusin pa natin. Kita nyo to, may order block ulit dito. Kita nyo, bago umangat, nag-bounce muna sa order block. Dahil nag-run up pataas, meron ulit tayong panibagong order block. Right? Kung napapansin nyo, bumagsak yung price, umangat. Bumagsak yung price, umangat. Okay? Tapos, may sinabi ako doon kanina sa presentation. Ang order block is... Asa na yan? Yan, aligned with previous order block. So, tignan, i-check natin, no? Itong order block na to, na currently, na tinuntungan natin, nakahapon lumipad, is pantay ba siya sa other order blocks? Okay? Order block. Order block. Order block. Okay? So, pag nakakita kayo ng order block na magkaka-align, no? Naka-align siya. Kaya itong current, tapos sa previous aligned naman sa other order block. Maganda pangitain. Ibig sabihin, it's a buying zone, it's a point of interest na nagamit before. Kaso, nabutas. Okay? Yan. So, that's how we find our order block. Hanap naman tayo ng
Bearish. Ito, meron tayong order block dito. Bearish. Ito guys bearish. Last up candle bago bumagsak. Itong kandila na to is an order block. Kung makikita nyo, minark ko, tumama, bumagsak. Tumama, bumagsak. Okay? Valid order block. Okay? Malinaw ba so far yung order block? May question ba? Okay na po. Okay na, tama na. Okay na po. Okay, next. Ang sabi natin, nag-produce